Sakaling masakop ng China ang Taiwan, sunod ng gegerahin ang Pilipinas at Japan. Mga senador pabor palayasin sa Pilipinas ang bastos na Chinese ambassador. Japanese Coast Guard, puwersang inaresto ang kapitan ng isang Chinese maritime militia. Dapat ganto ginagawa ng PCG. Sa routine patrol kasi ng Japan Coast Guard, may naspatan na illegal Chinese maritime militia. Agad pinuntahan yan. Pinapahinto para sana sa inspeksyon. Ang kaso nga lang, tumakbo at napagbanggaan pa sa Japanese Coast Guard. Arestado tuloy ang kapitan ng naturang Chinese vessel. Sa isa pang balita, direktang binalaan nga ni Taiwanese President Lai Ching-te ang Pilipinas at Japan. 2027 nga nakatakdang girahin ng China ang Taiwan, pero hindi lang daw Taiwan ang gegerahin. Sunod na dyan ang Japan at Pilipinas. Seryosong pagbabanta nga yan ng Taiwanese President. 任何时候，我们都必须要有能力嚇阻中国的侵略。也就是说，我们想要达到任何一天对中国来讲都不是侵略台湾的好时机，这样才有办法确保台湾的安全跟印太的和平。也就是说，台湾一旦被并吞，下一个受到威胁的国家就是日本、菲律宾、印太的国家，在下一步就会影响到美洲跟欧洲。 Sa isa pang speech ni President Lai, iwasan ang pakikipagkasundo sa China. Sinungaling ang China. Papapirmahan ka ng peace treaty o kapayapaan at once nakampante ka nang hindi ka atakihin ng China, kasinungalingan daw yan. Mas maganda raw na maghanda sa gera kaysa makipagkasundo sa China. 和平无价，战争没有赢家。台湾提升国防不是要侵略任何国家，我们只是要守护我们习以为常的生活。我们对和平可以有理想，但不该有幻想。一纸协议无法换取和平，唯有实力才能够确保真和平。备战才能够避战。 能战才能够止战。 Nag-alok nga ng pakikipag-usap ang Chinese ambassador para daw matigil na ang tensyon. Baka ito na yung sinasabi ni President Lai na patibong ng China. Uutuin tayo tapos bubulihin pa rin ang Philippine Coast Guard at FIFAR. Pero para sa mga senador, dapat palayasin ng talaga sa Pilipinas ang Chinese ambassador. Sobra-sobra na raw ang pambabastos sa mga Filipino fishermen. Hindi na raw tama yan. Silang aggressor dito. And yet, nakuha pa nilang maging sensitive. Come on, we're just expressing voice, the sentiments of the fisher folks na matagal na naharas, nabubuli. Totoo naman yung mga pinanggagawa nila. Kasama na yung mga Philippine Coast Guard na kanilang hinaharas, kinakanon, water cannon. Hindi ba harassment yan? Hindi ba pambubuli yan? Ayaw natin silang awayin, pero ayaw din natin at hindi tayo papayag na aagawin nila at manatiling narariyan sila illegal sa usapin ng ating exclusive economic zone. So, kayo, anong masasabi nyo sa balitang ito? I-komento sa baba ang inyong saloobin.